Ano ang magagawa sa katawan ng tao nang hindi pagtulog ng napakatagal na panahon? Ang larawang ito ay larawan ng isang lalaki na sinubukang malaman kung ano ang mangyayari. Siya si Randy Gardner, ang Amerikano na nakuha ang record ng longest time a human has gone without sleep noong 1962. Ano kaya ang naging epekto nito sa kanya? At isa pang tanong ko is, bakit kaya niya to ginawa? Alam nyo ba na sa kwentong to magkakaroon ng mga hallucination, mood swings, at kung ano-ano pang mga grabing bagay kapag wala tayong tulog? Alam nyo ba ha, na sa sobrang lala nito, pinatigil ng Guinness World Record ang pag-a-attempt sa ganitong klase ng record. Ang kwento natin ngayong araw ay ang sleep deprivation experiment, the Randy Gardner story. This is Randy Gardner, and this is the curious case of the man who volunteered to go without sleep for the longest time. It seems like a very long time ago. And I really, for years and years, just kind of hibernated. I don't know why I agreed to talk to you. Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Promote ko lang din po yung aking TikTok account at yung aking Instagram. Maraming salamat po. Napakadami ng mga nagre-recommenda sa atin. Sa susunod, yung mga recommendations nyo, ilalagay ko na po dito kung sino yung nag-message sa akin para mas ganahan pa kayo mag-recommenda ng kwento sa akin. Anyway, ituloy na natin yung kwento natin ngayong gabi. December 1963, sa malayang bansa ng Amerika, tumutunog daw ang Beach Boys sa radyo. Noong mga panahon na to, nasa Christmas break sila. At yung mga kabataan, ang problema nila ay, ano kaya ang gagawin natin para pumatay ng oras? So merong mga high schoolers na nag-isip na bakit kaya hindi tayo gumawa ng isang eksperimento? Total wala naman tayong ginagawa. Ang eksperimentong ito ang naging dahilan para tutukan sila ng buong bansang Amerika. Ang lalaking ipapakita ko sa inyo ay si Bruce McAllister. Ang sabi niya, nagbunga raw tong ideya na to dahil nag-iisip siya kung ano yung pwede niyang ipasa sa isang science fair project doon sa school nila. At dahil mga bata pa nga sila, at game na game sa lahat ng mga bagay, si Bruce, kasama yung kaibigan niya na si Randy Gardner, which is ang magiging bida natin ngayong gabi, naisip nila na habang ginagawa nila itong eksperimento na to, bakit hindi na rin natin subukang talunin yung world record sa Guinness ng tao na pinakamatagal na gising. Sinearch ko at ang sabi dito, at the time, noong December 1963, si DJ ng Honolulu, Hawaii, yung record holder. At gising siya ng 260 hours. Napakahaba nung oras na yon. Yung 260 hours ay halos 11 days. Grabe! So inisip nila na gagawin na nila to, pero ano yung goal nila? Dahil nga isang science experiment ito, kinailangan nila ng goal. Kailangan nila ng mapag-aaralan. Sabi nila nung una, ang unang goal daw nila ay para malaman kung ano ang epekto ng sleeplessness sa paranormal activity. Ayan. Malalaman ba, makakakita ka ba ng mga multo? O hindi, pero naisip nila na medyo mahirap yan, na-realize nila, kasi baka naman wala multo or kung ano pa mga iniisip nila. Kaya pinalitan nila yung goal ng experiment nila. And this time, nilayon nilang malaman ang effect of sleep deprivation on cognitive abilities. Ito ba yung basic skill ng utak na mag-function kagaya na lang nung pag-iisip natin or magbigay natin ng attention, ng focus, or mag-process ng impormasyon. Yun lang siya, basically. At ang tanong nila is, kaya ba ng utak ang lahat ng to kung wala tayong tulog? Okay, eto yung gagawin natin. Ise-set up na natin ang eksperimento. Pinumpisahan nila. Sabi nila, mga bata raw sila at nung nilulukbak nila itong pangyayari na to, sabi nila, we were young idiots. Para malaman kung sino ang mananatiling gising, dahil nga young idiots sila, kumuha sila ng barya. Nag-flip coin sila.
At ito ang magdedetermine kung sino sa magkaibigan yung magiging pain, kung sino yung experiment. Si Randy Gardner ang natalo dyan, kaya siya ang mananatiling gising para i-beat yung 11 days ni DJ ng Honolulu. Pero naisip nila, dahil malayo na rin yung sakop ng pag-aaral nito, kulang na 2 lang sila. Sumali ang isa pa nilang kaklase na si Joe Marciano Jr. Siya yung naglalag ng mga bagay-bagay dyan. Sumali rin ang sleep researcher na si William Dement na galing Stanford University. Palaki ng palaki yung sumasali sa team nila, di ba? Sabi nitong si William Dement, at the time, parang ako lang po yung nag-aaral ng sleep research. Kaya importante na narito ako para alamin kung ano ang magiging resulta nito. Anyway, dahil medyo delikado rin ang research na to, pumasok si Lieutenant Commander John J. Ross para i-monitor yung kalusugan ni Randy. Hindi siya basta-basta At tatandaan natin na involved na rin pati ang Guinness World Records dito. So dahil nandyan na silang lahat, kumpleto na ang grupo. Mag-uumpisa na ang eksperimento. Pero, nag-aalala yung magulang ni Randy. Ano kaya magiging epekto niyan sa anak namin? Pinayagan naman nila, no? Pero ang iniisip kasi nila is baka sa kaka-extend ng kawalan ng tulog, maging dahilan to para magkaroon ng malubhang sakit yung anak nila or baka ikamatay pa ng anak nila to. Sa mga balita rin kasi at the time, meron silang mga ginagawang mga eksperimento sa hayop. Sa experiment na to, ginawa nila sa mga pusa. Pagsapit daw ng 15 days, yung mga pusa na pinag-eeksperimentuhan nangamatay. So nakapasok sa kanila yung balita na yon. Ang iniisip lang nila is wag sanang mangyari sa anak namin. Yun lang naman. Pero siguro dahil nandun na rin si Lieutenant Commander para sabihin, ito yung tama, ito yung mali, delikado na po, tama na. Siguro nakuha din yung loob ng mga magulang nila. Anyway, sinasabi rin po dahil lumalaki na yung team nila, involved na yung Guinness, ang dami ng mga tao na naging curious sa kwento nila at isa-isang nagpupuntahan sa kanila para makita kung ano yung magiging resulta nito. In fact, at the time sinasabi na 3rd most written story sa American National Press yung kwento nila. Behind the assassination of John F. Kennedy, ganun kalala. At pagbisita ng Beatles, yun yung mga ka-level nilang kwento. Diba? So, pupuntahan na natin yung eksperimento. At alam nyo, nung nabasa ko to, grabe. I could just imagine kung ano yung na-experience nitong si Randy Gardner. Kasi parang tayo nga, diba, makulangan lang tayo ng konting tulog. Ang init-init na ng ulo nating lahat. Ako, hindi lang ako makatulog ng tamang oras. Hirap na hirap ako mag-film. Inumpisahan na nila itong eksperimento. Meron silang 2 importanteng rules. Siguro, bigay na rin to ng Guinness Book of World Record para masabi na ito yung valid. Ito yung mga rules na yan. Una, syempre, bawal ang matulog. Pag natulog sila, tama na, tapos na, hindi na-beat ang world record. At syempre, pangalawa, bawal ang mga artificial stimulants. Hindi ko po alam kung ano yung specific dyan sa artificial stimulants na yan, pero siguro, bawal yung kape, bawal yung energy drinks, bawal ang gamot, di ba? Bawal magtusok ng kung ano-ano sa katawan niya. I think yun yon. Sa eksperimento, babalikan natin si Lieutenant Colonel John Ross. Sabi nila na every 6 hours, chine-check din, hindi lang ang physical, kung hindi ang mental state ni Randy Gardner. Baka kasi anong malala ang maging epekto nito sa kanya. The next part of this video will recount the days of the experiment at kung anong naging epekto nito kay Randy. Ang tanong ko, 30s, handa na ba kayo? Days 1 to 3, the beginning of the experiment. Nag-umpisa daw ang eksperimento na perpekto ang kondisyon nitong si Randy. In fact, napakarami raw niyang enerhiya, pero matapos ang 1-2 araw, may napansin agad sila. And this is obvious kasi lahat naman tayo, I think, alam to. Una, nagkaroon ng pagbabago sa mood at energy ni Randy. Nag-umpisa na rin na magkaroon ng impairment yung kanyang kognisyon. Ang sabi,
Nag-umpisa siyang upbeat at excited pa na gawin tong eksperimento na to. Nakakapag-bowling pa daw sila at saka basketball. Nakatulong daw itong mga activity na to para itaas yung energy niya at saka syempre para mawala yung antok niya, makalimutan na antok siya. Ganun yun, di ba? Minsan sinasampal-sampal natin yung sarili natin pag ayaw natin makatulog or kumikilos tayo kasi pag moment na umupo ka na or humiga ka na or pumikit ka na, wala na. Tapos na yung usapan. Nung ikatlong araw, dito na raw nag-umpisa yung mga mood swings niya. Sumusungit na siya at nagkakaroon na ng memory loss. Hirap na rin daw mag-concentrate itong si Randy. Nawawala na raw yung focus niya. Hindi niya na kayang mag-keep ng attention. Kunyari kinakausap siya. Parang wala na raw siyang kausap. Nakikita rin na laging parang frustrated itong si Randy. Mainit ang ulo. Pero tandaan natin na itong first 3 days ay umpisa pa lang ng kanyang eksperimento. Kumbaga ng paghihirap nitong si Randy Gardner. Nakita agad ito ng mga kaibigan niya. Alam niyo nung nangyayari to, lahat yung mga kaklase nila, binisita siya, sinuportahan siya, at sinigurado na in the entire process, alam ni Randy Gardner na may sumusuporta sa kanya. Pero sila rin mismo yung nakapansin, no? Na habang tumatagal yung mga araw, nung nag-umpisang nakikiusisa lang sila, naging na rin sila. Kumbaga, nag-aalala na rin sila sa nakikita nila kay Randy Gardner. At napapatanong na rin sila sa eksperimento, teka lang po, baka naman may masamang epekto ito kay Randy. Okay pa po ba na ipagpatuloy niya ito? Pero dahil nandun si Lieutenant Commander, sinabi na yes, okay pa. So wala tayong magagawa. Tuloy ang eksperimento. Day 4 to day 7. The middle days. Ang kalahati ng eksperimento. Sabi nila, the point na to, gusto nang umalis ni Randy Gardner at hindi ipagpatuloy yung experiment. Sabi niya na pinagpatuloy niya kasi nagkaroon ng momentum yung balita at maraming mga tao yung nag-e-expect na matapos niya itong eksperimento na to. So sabi niya, wala na po tayong magagawa. Sige, ipagpatuloy na natin ang eksperimento. So eto na. Sa parteng ito ng kwento, mag-uumpisa na parang horror na. Hindi na maganda yung mga epekto sa kanya kasi nung days 4 to 7, nagkaroon na raw ng mga hallucinations si Randy Gardner. Hindi lang hallucinations kung hindi mga delusion. Kung ano-ano na raw yung nakikita niya, hindi lang nakikita, kung ano-ano na rin daw yung mga pinapaniwalaan niya. Merong isang punto sa experiment kung saan kinakausap nila si Randy at sinabi niya na naniniwala siya na siya ay isang professional football player. Professional football player ako? Ano sinasabi nyo? Na para bang nasa ibang realidad na siya. Hindi na siya yung Randy na nakilala nila. Nawawala na rin daw yung koordinasyon niya. Hirap na siya sa mga napakasimpleng mga tasks na nagre-require ng motor skills o yung pagkuha ng ganyan, paggalaw. Sabi niya na at one point, parang nasusuklam na siya sa mga amoy. Yung mga bagay na dating gusto niya or pleasant para sa ating lahat at para sa kanya, parang naaasiwa na daw siya. Pero patuloy pa rin yung eksperimento. Sabi nila at this point, yung mga senses niya unti-unting natatanggal, nawawala na yung panlasa niya, hindi na rin daw siya nakakaamoy or nababawasan na, naapekto na pati yung katawan niya. Utak, katawan. Nasa kalahati pa lang tayo ng ating eksperimento. Which leads us to days 8 to 11, the final days of the experiment. Sa mga huling araw ng eksperimento, lumalala na raw yung pag-i-struggle niya sa mga basic na cognitive tasks. Sa mga araw na to, may isang pinagawa sa kanya. Sige, sabi sa kanya, Randy, halika dito, uka. Meron tayong isang simpleng bagay na gagawin. Mag-uumpisa tayo sa 100 at magsusubtract tayo ng 7. Randy, 100 minus 7. Okay. 93. Hanggang sa pumabot na sila sa number na 65. Tinanong siya, Randy, 65 minus 7. Napahinto daw si Randy. Nagtingin-tingin sa gilid. So tinanong siya, anong nangyayari sa'yo, Randy? Sabi raw ni Randy, ano ba yung ginagawa natin?
ni hindi niya na alam na nagmaminus sila ng 7 doon sa 100. Ni hindi niya na maalala kung ano yung ginagawa nila. Ganon kalala yung epekto ng hindi pagtulog sa utak ng tao. Isang malaking tama sa memorya niya. Nag-uumpisa na rin daw na mag-slur yung pananalita niya. Hindi na naiintindihan yung mga sinasabi niya. Alam nyo ha, sa side comment lang ako. Ako rin pag wala akong tulog, minsan nahihirapan ako maghanap ng mga salita. Yung mga simpleng salita. Hindi ko alam kung na-experience yung ganyan mga bagay. Pero ako, minsan ganyan din ako. Anyway, noong mga final days daw ng experiment, nakikita nila na critically low. Critically yung kanyang energy. Halos hindi na siya gumagalaw. Halos bangag na siya, kumbaga. At makikita sa katawan niya ang lahat ng epekto ng ginawa nila experiment. Kumbaga, nagmamanifest na lahat ng negatibong pangyayari doon sa katawan niya. Sabi nila na pag pinagagawa daw nila ng napakasimpleng bagay si Randy Gardner, halos kailangan na ng napakamatinding effort. Pahirapan na, kumbaga. Natapos ang 11 days. Ano kaya ang naging resulta ng eksperimento? At this point, sinabi na si Randy ang record holder na may pinakamatagal na oras na gising sa buong mundo. He was just 17 years old at nanatili siyang gising ng 11 days at 24 minutes o 264.4 hours. Nalamangan niya si DJ ng Honolulu ng 4.4 hours. Tagal. Pero ang tanong ngayon, ano kaya ang epekto sa kanya nito? Ang sabi nila, nung pagkatapos ng eksperimento, chinek agad siya for observation. Ano kaya yung nangyari sa brainwaves niya, sa heart rate niya, sa temperatura niya, sa muscle activities niya, sa blood pressure niya? Okay naman daw itong si Randy. So, ganun pa rin. And right after all this, naging official na. No? Siya na talaga yung title holder. Hindi naman kasi agad-agad yun. Pag-uusapan pa, i-check pa. Okay, sige, ikaw na to. Pero hindi dito nagtatapos yung mga sleep deprivation experiment. Ang sabi nila, ang dami pa ng mga tao na itatry i-beat to. Pero, noong 1997, mismong yung Guinness World of Records na yung nagsabi na ititigil na natin to. Alam nyo kasi hindi lang kay Randy Gardner, kung hindi sa mga tao na nag-try mag-beat nito, nakita nila kung gaano kagrabe yung epekto nito sa utak at katawan ng tao. Hindi pa nila alam yung long-term effect nun kasi hindi pa naman nila makikita noon pa lang nangyayari. So, pinatigil na lang nila completely. Alam nila mismo at aware sila kung gaano ito kadelikado. Which brings us to the question, bakit nga ba natin kailangan ng tulog? Why do we need sleep? Ito yung mga dahilan. Ayon din mismo sa Twitter thread kung saan pinakita ito ng aking editor. Ang sabi, ang pagtulog ay pag-reset ng katawan at utak. Dito tayo kumukuha ng enerhiya diba? Miski ang computer, kailangan i-restart para lumamig ulit. Kailangan talagang i-shutdown, i-reset. Ang simpleng kawalan ng pagtulog ay makaka-apekto talaga sa immune system, sa memorya at decision making. Kaya matulog kayong lahat kapag kaya ninyo. Pero babalik tayo ngayon kay Randy Gardner. So tapos na siyang i-test. At ang sabi nila, right after the experiment ay natulog siya ng 14 hours ng dire-diretso. 7:30 p.m. daw siya natulog. Nagising siya 8:40 p.m. kinabukasan, pero nagising lang siya dahil kinailangan niyang umihi. Right after this ay natulog ulit siya ng 10.5 hours. So halos 24 hours siyang tulog. Binawi niya lahat ng tulog niya. At hindi lang dun natatapos yung pagbawi niya, nung mga sumunod na araw din, binawi niya yung mga kulang na tulog sa katawan niya. Sabi nila, nung unang pagtulog daw ni Randy Gardner, sobrang taas nung REM state niya. I'm sure alam niyo na yung REM state na to, yung rapid eye movement state. O yung tinatawag na dream state sleep. Pero kinalaunan, bumaba naman daw to hanggang sa maging normal na. Umayos naman si Randy. Wala namang masyadong naging epekto sa kanya yung eksperimento right after. Mabawi niya yung tulog niya. However,
Sina-search ko po kung ano nangyari kay Randy ngayon. Sa mga susunod na parte ng buhay niya, may mga interview si Randy na magsasabi na nung tumanda siya, nakaka-experience siya ng malalang insomnia. At naniniwala daw siya na yung eksperimentong ito ay isa sa mga triggers or mga dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng insomnia. Alam nyo sinasabi nila na yung dokumentasyon na to ng hindi pagtulog ni Randy ay malaki ang naiambag sa sleep research. Pero meron silang isang tanong sa mga interviews nila kay Randy. Paano mo nagawa na magising ng 264.4 hours? Ang maikling sagot niya lang ay, it's just mind over matter. Sa ngayon, I think buhay pa si Randy at healthy naman siya. Pero babalikan lang din natin yung pagkatapos ng eksperimento at pagtulog niya. Ang sabi nila, diretso pasok lang daw siya sa school na parang walang nangyari. Pero ang eksperimentong ito ang patunay kung gaano kasama ang hindi pagtulog at kung gaano kaimportante ang pagtulog sa katawan natin. Tatapusin natin yung video natin ngayong araw na to mula sa sarili kong perspective Masasabi ko sa inyo, this is from my own experience na tulog talaga yung susi or isa sa mga pillars ng isang maganda or quality at healthy na buhay. Naging bagets din ako. And I would always sacrifice sleep for my dreams. In fact, masasabi ko na yung success ng channel natin ay nakatayo sa mga araw na hindi ako maraming araw, taon actually, na hindi ako natutulog ng ayos 2 hours, 3 hours, or pikit lang para maipush ko to. At that time kasi mag-isa lang talaga akong gumagawa ng lahat. This channel exists because of my sacrifice of sleep. Pero malaki yung naging epekto nito sa akin in the long term. Bukod sa nasira ko yung magandang pattern ng tulog ko, malaki yung naging tama sa mental health ko. Lagi ko kinakwento naman yung mental health ko dito at masasabi ko sa inyo, my mental health is on its worst when I don't get enough sleep. Ang lahat ng healing ko sa utak, sa katawan, sa disiplina, sa pagkain ay nakaugat sa pag-ayos ko ng aking sariling tulog. And at the end of the day, ang isang quality na buhay ay nangangailangan ng magandang quantity ng tulog. At ito pa pag hindi ako nakakatulog na maayos, napapansin ko na dito ako pinakamaraming na-experience na sleep paralysis. I think yung pinakamatagal na oras na hindi ako natulog is nung college kami, nung gumagawa kami ng projects. Kasama ko yung aking editor doon. Nagko-code kami. Right after school, nagko-code kami. Or nagre-render kami ng video sa mga chupipay na laptop namin. So, ang tagal na talaga namin ginagawa. And right after nung madaling araw, diretso na kami sa school nang walang katulog-tulog. Which brings us to our question of the day. Para sa mga gustong sumali sa 1,000 GCash giveaway natin, tatanungin ko kayo ba, gaano katagal ang pinakamatagal na oras na gising kayo at bakit nyo ito ginawa? I-comment nyo sa ilalim. Punta rin po kayo sa aking Instagram. Mag-comment kayo sa akin doon kung may re-recommenda kayong mga kwento. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento. Good night, Nerdies. Matulog na mahimbing.